sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ba sa puso mo'y iyong pinagbuksan? Siya ba ang naghahari sa iyong buhay? Kung hindi, ngayon na ang tamang oras. Tanggapin mo, manalig ka kay Jesucristo. Kapag nananampalataya ka kay Jesucristo, hindi ka mapapahamak, bagkus ika'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ba sa puso mo'y iyong pinagbuksan? Siya ba ang naghahari sa iyong buhay? Kung hindi, ngayon na ang tamang oras. Tanggapin mo, manalig ka kay Jesucristo. Kapag nananampalataya ka kay Jesucristo, hindi ka mapapahamak, bagkus ika'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Tanggapin mo, manalig ka kay Jesucristo, kay Jesucristo. Salamat po sa napakagandang awitin ni Pastor Rolly Acosta Juan, ang ating pong kaibigan. At siya po'y magdaraos ng kanyang kaarawan sa araw ng bukas. Happy birthday po, Pastor. Yan. Salamat po mga minamahal mga kapatid. Sa misampa ay sinamahan niyo ako sa gabing ito. At pamaya-maya po ay babasahin natin ang inyong mga prayer request. Isulat lang po sa ibaba ng video na ito para makapasok po sa sistema. No? Pag di po kayo naglagay ng kahit anong post, hindi po papasok dito at hindi po natin malalaman kung kayo ay nanonood. No? So, mangyari lang po na bumati kayo, kaya naman ay i-post po ninyo ang anumang mga prayer request ninyo. Mamaya po, sa panahon ng prayer request, ay atin pong babasahin yung inyong mga panalangin. Anyway, meron po tayong mga slides ng prayers. Ito'y dadaan sa atin at sana po may matandaan tayo mga pangalan, mga concern, at sa panahon po ng prayers ay dapat po ay sana maunawaan natin at maipanalangin natin yung kanilang mga concern. Sapagkat yan po ang ating trabaho bilang mga prayer warriors. Kaya purihin ang Panginoon at nandito po tayo ngayon sa ating pong programang Misyon
at panalangin. Yan, sa gabing ito ay may pag-aaralan tayong napakaganda. At alam ko po, napapanahon ito. Ano ho? Napapanahon sapagkat ito ang kailangan ng bawat simbahan. Ano po yun? Ito po yung tinatawag na revival. Ano ho? So dito po, meron pong 6 na steps to revival. Kung di po natin matapos itong 6 ay siyempre meron tayong susunod na linggo. Ano ho? Pakaganda po nitong steps to revival na ito. Yan, magpasimula tayo sa ating pong passage. Ano? Ang passage po natin ay 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Yan, ano pong sinasaad doon? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear their prayer, forgive their sin, and heal their land. Yan, napaganda po ito. Napapanahon sa ating konteksto ngayon. Ano ho? So, ano ba itong mga steps ng revival na ito? Pero by the way, ano ba muna yung yung revival? Ano ba ibig sabihin nito? Ano? Ito ba yung nakikita nating mga 10 crusade, evangelistic crusade, ano? Bahagi lang po yun. Pero ang tunay pong revival ay yung pagdalaw ng banal na espiritu sa isang simbahan, sa isang kalipunan, sa bawat tao. At kung ang simbahan to ay namamatay, muli siyang mabubuhay. Kaya nga revival, pagkabuhay. Yan. At marami pong ganitong karanasan na ang ating iglesia, Iglesia sa buong mundo, sa Korea, sa Azusa Street, ito'y nabisita ko pa nung ako'y sa California. At marami pong istorya itong Azusa. At actually, yung Azusa Street ay doon nagsimula ang Pentecostalism, charismatic movement, Doon sa street na yon. At binisita po natin yun. Napakaliit naman na lugar, pero imagine, dahil doon sa lugar na yon ay nagkaroon ng revival at nagkaroon ng napakaraming simbahan sa buong mundo. Sapagkat napakarami pong mananampalataya ang talagang na-revive through Azusa Street Revival. So, kailangan po natin ito. Lalo na kung ang simbahan nyo ay parang ilaw na kumukundap-kundap. Ganun ba? Yung mga simbahan natin kasi nga pandemic, di ba? Tingnan nyo ginagawa ng gobyerno sa atin. Pinatitigil tayong sumamba. Hindi ko malaman kung kakampi ito na iglesia o talagang sila yung kalaban ng Panginoon. Pero ganun ang ginagawa sa atin, lalo na po dito sa Cabanatuan City. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, nawa po ay maranasan ng bawat isa ang revival na ito. Maranasan ng mga nasa gobyerno, maranasan ng mga nangangailangan ng pagkabuhay na ito. Mga minamahal ng mga kapatid, ito po ang formula na ipinagkaloob ng ating Panginoon noon kay Solomon. Siya po yung hari ng Israel about 960 BC. Itong formula na ito ay napakaganda. Kung iisa-isahin po natin, nandito na yung formula ng revival. Ito yung steps to revival na sinasabi. Ano po ba yung first step dito? Humility. Anong sabi dito? If my people who are called by my name will humble themselves. So that is humility. Humility, pagpapakumbaba. Ano ibig sabihin ng humility? Ganito lang po yan. Kung dati-rati tinataas mo ang sarili mo, ngayon ibababa mo ang sarili mo, titataas mo ang Panginoon. Basically, that is humility. Alam po ninyo, ang first sin ever recorded was pride. Satan declared, I will exalt my throne above God. Tataas niya yung kanyang sarili. Humility is the reverse of pride. Yung yabang natin,
ibaba natin. Itaas natin ang Panginoon, no? Minsan masyado tayong mayabang kasi magaling tayo, mayaman tayo, tayo influential sa simbahan, tayo nakaupo sa simbahan o sa ating bayan, masyadong mayabang tayo. Kung wala ako, walang magagawa ang gobyerno. Kung wala ako, walang magagawa ang simbahan. Yan po ang pride, Ang pride ay dapat na ibaba natin at itaas natin yung ating Panginoon. That is humility. Humility. Kaya kung kayo po ay nasa Panginoon, kinakailangan po ay meron tayong pagpakumbaba. Okay po ba yun? Yes, hallelujah. Yan. So, kung tayo po ay walang humility, dapat po magkaroon tayo niyan. Paano ba nasusubok yung humility, kung minsan mayroong mga nagyayabang sa harapan natin, gusto natin mas mayabang tayo, di ba? Ayun, that is pride, di ba? Pero ang humility, ay we don't care yung kanilang yabang, basta tinataas natin ang Panginoon. At ang ating sinasabi, for the glory of God. Ano man ang gawin natin for the glory of God, that is humility. Excellent. Yes. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung tayo po nagnanasa ng revival, ay kinakailangan po ay makita sa atin, ang mga mananampalataya, makita sa ating iglesia yung kapakumbabaan, yung humility. Okay po ba yon? Yes, kailangan po yun. Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Yan. Kayo ba'y merong humility? Kung meron kayong humility, nasa first step na po kayo sapagkat kailangan po yan. Hindi nyo matatanggap ang katotohanan ng salita ng Panginoon pagka walang humility. So let us put down ourselves, our ego, at itaas natin ang kalwalatian, ang espiritualidad ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon kailangan sa panahon na ito. Sapagkat kailangan po natin ang revival sa ating sarili at sa ating pamayanan, sa ating pong iglesia. At sana po kasama namin kayo sa pagpapalaganap ng revival sa mundong ito na napakagulo. At kailangan po natin ang mga mananampalatayang walang pride. Walang fried chicken. Kinakailangan po ay yung merong humility. Ikaw kapatid, alam ko, humble ka. So sana ay ipakita natin ito. Sumunod tayo sa ating Panginoon at naniniwala tayo na ito pong humility na ito ay magandang steps upang sa ganon ay magpatuloy ang ating pong revival sa ating pong simbahan. Now, anong susunod na step? Of course, sinasabi ay prayer. After humility, prayer. Kayo ba'y nananalangin? Nananalangin po ba kayo? Sa Book of Acts, we read that prayer was made stretched outwardly. Ang literal Greek niyan, by the church for him, So, these people, doon po sa prison kasi noon, mga panahon na yon, and these people did not pray aimlessly. Nor were they distracted by stock market quotes or the latest news bulletin, Their beloved friend and apostle was to be executed. So they prayed with every fiber of their being for Peter's release. Ayan. Pinagpipray nila at wala silang iniintindi. Hindi nila iniintindi yung kanilang kakainin. Hindi nila iniintindi ang kinabukasan. Ang kanilang prayer nakapokus lamang sa isa. Doon po sa istorya po sa Book of Acts ay talaga nung
nung makulong nga si Peter ay yung paglaya ni Peter ang pinagpipray nila. So focus lang. Kung gusto natin ng revival, focus tayo sa revival. Hindi kung ano-ano yung iniisip natin. Puro tayo kasi mga Kristiyanong bilmoko Di ba? Ano ba yung mga bilmoko na Kristiyano? Lord, bilmo ko ng bagong damit. Lord, bigyan mo ko ng bagong kotse. Lord, kailangan ko ng ganito. Ayan ang mga bilmoko Christian. Hindi tayo magtatagumpay. Pagka ganyan, tayo mga bilmoko Christian. Hindi po ganon. Kung gusto po natin ng talagang revival, kinakailangan po ay nakapokus tayo sa pananalangin. Ang mahirap sa atin, hindi na tayo nananalangin. Kung manalangin tayo, bilmo ko pa rin. Hindi natin pinag-pray ang revival. Hindi natin pinag-pray yung mga pastor natin, mga manggagawa natin. Hindi natin pinag-pray yung concern ng iglesia. Alam niyo ba ang ekonomiya ay bagsak ngayon sa buong mundo? Kung ang ekonomiya ng ating bansa ay bagsak, ang ating pong iglesia ay sumusunod din. Bakit? Hindi dahil lang sa ekonomiya ng bansa Partly merong bearing 'yon, pero ang talagang nakapagpapabagsak sa ekonomiya ng iglesia ay yung mga mananampalatayang nasubok sa mga panahon na ito. Ayaw nang magpunta ng simbahan. At ayaw nang magpadala ng tulong sa simbahan. Yan ang nagpapabagsak sa ating iglesia sa panahon na ito. Paano kayo magkakaroon ng revival? Di ba? So kung gusto natin ng revival, let us focus to revival. Focus our prayer to revival. Focus our prayers to the economy of the church, to the spirituality of the church. We need you, brethren. Wake up. Wake up. Sapagkat kinakailangan po natin ang tulad ninyo na tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yes. Anong pangatlo na sinasabi? The third step of revival is seeking God's face. Yan. Kayo ba talagang naghahanap sa Panginoon? Sino ba sa inyo ang naghahanap sa Panginoon? Yan. Sana lahat po tayo. Paano ba natin nahanapin ito? Siyempre sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating kapwa, sa ating iglesia. Nahanap natin ang muka ng ating Panginoon. Yan. So, pagka tayo nagpipray, we petition God, di ba? And most of us would think that prayer and seeking God's face are the same thing, but they are not. Pagka po tayo ay nananalangin, we are asking for something. We pray for wisdom, for health, for finances, for the salvation of our loved ones, for our nation, and for a host of things too numerous to mention. Of course, we pray for revival. Sa Old Testament po, we learn that God instructed Aaron, the high priest, to bless the people with the following words. And I read, "The Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace." Yan. The ultimate, what the medieval theologians call the summum bonum, the greatest good is to know God and stand in His presence. And this is not asking God to do something. It is asking for God's very presence. Humihiling tayo na tayo ay dalawin ng Panginoon, bisitahin ng Panginoon. Yan. Ang mahirap sa atin iba ini-expect ng mga tao na bibisita sa kanila COVID-19, talaga naman marami ng binisita yan, marami ng sinira, marami ng pinatay, yung COVID-19. Bakit di natin ipanalangin
ang presensya ng Diyos ang siyang dumalaw sa ating buhay, dumalaw sa ating iglesia, dumalaw sa ating pamilya. At kung magkaganon, mga minamahal mga kapatid, ay makikita natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Tunay nga pong napakaganda at napakagandang isipin na tayo dadalawin ng ating Panginoon. At totoo po yan. Meron pong mga simbahan na naranasan na ito, yung revival, dinalaw sila ng ating Panginoon. At humanda po kayo, pag dinalaw kayo ng Panginoon, mayroong pagbabago sa inyong buhay. Pag di kayo nagbago, ayaw ko na lang. Ito po, kasi ako ay nagbasa ng maraming revival books nung ako po ay nag-aaral sa South Korea. Isa doon sa libro na nabasa ko, meron pong istorya, mga 1903, isang local church, matagal na ho sila nananalangin ng revival. Pero wala pong revival na nangyari sa kanilang buhay. Ilang araw na sila, ilang buwan na sila, ilang taon na silang nananalangin ng revival. Ngunit hindi nila naranasan. Sila talaga ay frustrated na. Pero, isang araw, dinalaw sila ng Panginoon. Dinalaw sila ng revival. At ano po ang nangyari? Tumayo yung lay leader. Pumunta sa pulpito. Nagkumpisal. Mga kapatid, hindi darating ang revival sa ating kalagitnaan sapagkat ako ang makasalanan. Ako ang hindrance, ako ang obstacle ng revival sapagkat ako'y makasalanan. Ano po ang kasalanan ko? Nung mamamatay ang isang kapatid natin, ipinagbilid niya sa akin. Ipinagbilid niya sa akin na yung kanyang $100, yung po ang halaga sa Korean won, ay ipagkalob ko sa kanyang pamilya. Pero hindi ko binigay yung perang ito. Ginastos ko ito sa aking sarili. Ngayon po ako'y nagsisisi sa ginawa kong ito. Ibabalik ko na sa pamilya ng kapatid natin ang salaping itinagubilin niya sa akin. Alam po niyo, nangyari pagdaka nung kanyang pangumpisal, sunod-sunod na mga mananampalataya ang tumayo sa pulpito, hindi na mapagilan. Sila po'y nagkumpisal isa-isa nagkumpisal. Bakit nagkaganon? Sapagkat dinalaw sila ng Panginoon at napilitan sila dahilan sa kapangyarihan, pagkilos ng banal na Espiritu, sila po ay na-convict sa kanilang kasalanan at sila po ay nangumpisal. At ito po hindi isang oras lamang ng pagsamba na katulad ng ginagawa natin. Every day po ito, every day. At lahat ng pumasok ganon. Every day. Tumagal ng ilang buwan at doon na nga po nagsimula ang revival ng iglesyang ito sa Korea that time. Mga minamahal na mga kapatid, pag ang presensya ng Diyos dumalaw sa atin, gumaya ka kapatid, the Lord will convict you, but of course, will bless you. Ang pangapat po na step sa revival, turn from our wicked ways. Yan, napakaganda po nun, Turn from our wicked ways. And that is repentance, Repentance ang ibig sabihin niyan. Ano ba ibig sabihin talaga kasi ng repentance? Sa Griego, ito po yung metanoia, change of mind, Theologically, may tatlong bagay yung kailangang magbago sa atin Change of mind, change of heart, and change of direction. Ang problema, hindi. Sinasabi lang natin, ay, nalulungkot ako, nagsisisi ko doon sa ginawa ko. Ganun lang. Walang pagbabago. Nalungkot lang. Sinabing nalungkot lang. That is not repentance, mga kapatid. Ang tunay na repentance, katulad na sinasabi sa Chronicles, you turn from your wicked ways.
Kung dati-rati, ikaw'y makasalanan, iwanan mo na yan. Kung ikaw'y manginginom, o ikaw kapatid, baka may hawak ka pang bote dyan, iwanan mo yan. Kung ikaw ay merong kabit, iwanan mo yan. Kung ikaw ay nagkakasala sa kapwa mo, iwanan mo yan. Kung ikaw ay hindi nagsisimba, magbalik loob ka sa Panginoon. Kung ikaw ay makasarili, dapat hindi ka na makasarili ngayon. Tingnan nyo nangyari kay Sakeo. Nang ma-meet niya ang Panginoong Sokristo, napagtanto niya lahat ng kasalanan niya. Lord, ipagkakaloob ko na sa mga naluko ko yung mga perang nasa akin. Hanggang sa mas importante sa kanya, yung kanyang relasyon sa ating Panginoon. Pag tayo po ay nasa Panginoon, mas importante sa atin yung ating relasyon sa Kanya kesa yung salapi mo sa bangko, kapatid. I tell you. Kasi bukas makalaw, hindi mo na madadala yan. Kamukha kang ina, mayroon akong inilibing. Siyempre, makikita natin, katulad ng mga nakita natin na nililibing. Wala naman silang madadala. Kahit nga yung suot nila, hindi nila madadala kung saan sila pupunta. Ganyan po yan. Kung meron po tayong salapi, kayaman, whatever, hindi natin madadala yan sa iniisip natin, na pupuntahan. Iwanan natin yan sa pamagitan ng pagtulong natin sa ating kapwa, sa ating iglesia. Nangangailangan po ngayon ng inyong pagkalinga ang mga iglesia lokal para sa ganon ay magkaroon po ng revival sa bawat lugar. At sana po makatulong kayo, Ayan po ang tunay na repentance, mga kapatid. Iwanan po ninyo yung mga masama niyong ugali. Iwanan po ninyo yung mga ginagawa niyong hindi maganda upang sa ganon ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan, hallelujah. At syempre pa, ang panglima ay unity. Pagkakasundo, pagkakaisa. Yan. Sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo. If two or more of you agree on earth, as touching anything that they will ask, it will be done for them by my Father which is in heaven. For where two or more gathered together in my name, there am I in the midst of them. That is wonderful. Mababasa din po natin yung Day of Pentecost sa Book of Acts. Yung pong mga disipulo, nagkakaisa sila sa isang lugar. Habang naghihintay sila sa pagkilos, pagdating ng banal na Espiritu. Sapagkat that time, ay talagang hinihintay nila ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga disipulo sa iglesia ng ating Panginoon. Pagkakaisa. Kahit po hindi pa tayo nakakaranas ng revival, magkaroon po tayo ng unity. Hindi yung kanya-kanya tayo. Pag kanya-kanya, selfish yan. Di ba? Bahala kayo dyan. Magplano kayo sa iglesia. Ako, bahala ako sa sarili ko. Maglilingkod ako sa ayon sa gusto ko. Yan, that is not unity, kapatid. Kung gusto natin na magkaroon ng revival sa ating mga iglesia, makipagkaisa po tayo. Sasabihin nyo naman, hindi naman po kami ini-involve ng council. Hindi naman kami ini-involve ng pastor. Hanapin po ninyo, kapatid. Hanapin po ninyo kung anong magagawa ninyo. Alam po nyo, pag nag-volunteer kayo at nalaman po ng kaunsilyo at nalaman po ng pastor, matutuwa sila. Pagka yung pastor at council, hindi natuwa dahil nag-volunteer kayong gagawa, may pambihirang mga pastor yan at council, di ba? Pero I believe, pag pinakita po ninyo, ang initiative po ninyo, ang pagkukusa po ninyo na tumulong sa iglesia, sa misyon ng iglesia, matutuwa sila. And that is unity. Yan. Kayo ba nakikipagkaisa sa inyong iglesia o bahala na kayo sa bahay nyo? Kaya sa sarili nyo?
Kumisan po, ganyan tayo, di ba? Mga minamahal mga kapatid, ipakita po natin ang pakikipagkaisa natin kay Kristo sa pamagitan ng ating pakikipagkaisa sa gawain ng Panginoon sa ating iglesia. Yan. Paano magkakaroon ng revival kung di tayo makikipagkaisa? Sabi ng iglesia ay manalangin. Pero tayo hindi na nanalangin. Ang ginagawa natin ay nanonood tayo ng television, nanonood tayo ng video, nakikipaghuntahan tayo, nakikipagchismis tayo. Minsan nakikipag-away pa. Kamukha kang yun, nagdadaan ako dito sa lugar namin. Mayroong nag-aaway ng mga kababaihan. Imagine. Paano magkakaroon ng pagkakasundo sa barangay pag ganyang nag-aaway-away, Let's have unity in Christ, no? Let's have unity in Christ. At ito'y magagawa lang natin kasi meron tayong humility. Wala na yung pride natin. Yung fried chicken, wala na. Tayo lalapit sa ating Panginoon, makikipagkaisa tayo sa Kanya, lalapit tayo sa iglesia, makikipagkaisa tayo. Ano bang misyon ng iglesia ngayon? Gusto kong tumulong. Hindi namang kailangan na marunong ka o kaya naman may pera ka. Kung anong meron ka, kapatid, kung anong gift na meron ka, gamitin mo upang sa ganon ay matuwa ang Panginoon sa iyo. Actually, yan ay simbolo ng repentance. Kaya kung talagang nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan, dapat nakikita sa iyong buhay. Nakikipagkaisa ka sa Kanya, nakikipagkaisa ka sa katawan ng Panginoon. Ang iglesia po ay katawan ng Panginoon. Kung minsan, sa halip na tulungan natin, we put down the Church of Christ. Di ba? Hindi nyo alam, yung iglesyang yan ay body of Christ. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya pagka hinihila mong pababa ang iyong iglesia, ay kalaban mo ang Panginoon. Hinihila mong pababa ang katawan ng Panginoon. Kaya nawa po, mga minamahal mga kapatid, ay makita natin ang ating sarili, na tayo po ay tunay na nakikipagkaisa sa ating Panginoon. The sixth step to revival is perseverance. Ayan. Kayo ba'y merong perseverance? Meron ba tayong endurance? Basahin nga natin ito nga sa Hebrews 10, verses 35 to 36. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Ayan, anong ibig sabihin nito, Alam po ninyo, sa paglingkod sa Panginoon, hindi basta-basta yan. Kailangan pong pagtsatsaga, pagtitiis, at kinakailangan matatag ka. Yung endurance mo ay talagang ganun na lamang, Kinakailangan po ay mapagbata tayo. Sapagkat marami pong hamon sa buhay na ito. Kayo ba walang hamon? Walang bang mga nakakarap na hamon sa paglilingkod sa Panginoon? Mayroon po. Pero kinakailangan po maging matatag tayo. At tayo ay magpatuloy kung ano bang misyon ng ating Panginoon sa atin. Maging matatag tayo na isulong natin ito. Kumisan mayroong mga challenges. Wala tayong magagawa. Kasama sa buhay ang mga challenges na yan. At sana po ay ang mga mananampalatay maging matatag na magpupush nitong mga misyon ng Panginoon sa atin. Kaya sa gabing ito, mga minamahal mga kapatid, kung kayo po ay talagang nagnanasa na magkaroon ng revival sa inyong sarili at sa inyong iglesia, ay subukan po natin na gawin itong 6 na ito. Basahin uli natin yung basehan po natin. Ano ba yung basehan natin? Sulat niyo po ulit, baka nakalimutan niyo. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And I read again. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, then I will hear their prayer and forgive their sin and heal their land. Ayan. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At yung mga steps to revival ay humility. At tandaan po ninyo, humility, prayer, seeking God's face. At syempre pa, hindi mawawala yung turn from your wicked ways. No? Yan ang pang-apat. At ang pang-lima ay unity. Yan, yung pagkakaisa po. No? Kinakailangan po yan. At of course, yung perseverance. At nawa po mga minamahal mga kapatid, ay sundin natin ito sapagkat napakaganda po na itong mga ito ay gagawin natin para sa kapakanan ng bawat isa sa atin at ng ating iglesia. Yan, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain. Pamaya-maya po ay bubuksan natin ang ating social media para mapakinggan naman natin yung mga prayer request ng ating mga kapatid at yung mga pagbati ng ating mga prayer warriors. Ayan. So, tayo po ay magpapatuloy. Diyan lang po kayo. At tayo po ay magpapatuloy. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin.
Yan. Tayo po'y muling nagbabalik at tayo po ngayon ay nasa social media. At ating pong titingnan sa ating pong social media ang mga kapatid nating kasama po natin sa gabing ito. At siyempre pa, bumabati ang kapatid na Beth, ano? At kasama din natin si Pastor Mirna Osorio. Ipag-pray daw po natin ang mga COVID positives. Ayan. So, panalangin po natin sila at yan po ay nakalagay sa ating slides. Ano ho? At siyempre, ang kaibigan natin sa Likab, si Brother Adolfo Lina. Salamat po sa inyong pakikiisa. Ang aking teacher nung high school, si Mrs. Obedosa, kasama natin, no? Salamat po. At mula naman sa England, si Reverend Leonardo Alvaro. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa sa gabing ito. At mula po sa malayong bayan ng Cabanatuan City, ayan, ang Diakonisa Mary Grace Bidad. Kasama po natin nagpupuri sa ating Panginoon. Si kapatid na Benita Mauyaw. Ayan, bumabati sa bawat isa. Si kapatid na Librada Ochoada. Ayan, magandang gabi daw po. At mula sa napakalayong bayan ng Cabanatuan City, kasama po natin si kapatid na Marilo Domingo. Meron siyang prayer request, ano? Tandaan po natin yan. Para sa kanyang tatay na si Engineer Pilimon Domingo. At tawa po ay gumaling na sa lalong madaling panahon. Ayan. Alright. Sino pa ang nandyan? Si Marites Enriquez. Ayan, bumabati sa atin. Si kapatid na Cleope Parungaw. Ayan, bumabati din sa kapatid na Mary Grace. Ayan. At sa Northwest, ang sekretary po ng Northwest Nueva Ecija District, bumabati sa atin at kasama nating nananalangin. Ayan. Ayan. Si Marites Enriquez. Salamat po sa inyong pagbisita, Pastor Jerry Garcia. Ayan, mula sa San Jose. Ayan. Si kapatid na Maricel Eliopre Kamingawan ng City Temple. Ito po ay pastor na nag-aaral sa WDS. Ayan. At si kapatid na Victoria Alamon Miguel. Ayan, taga-Aliaga po ito. Salamat po. Ayan. Si Atilira Arsena, mabati sa bawat isa. Ruth Cuevas. Ayan, salamat po. Si Precious de la Cruz. At may prayer request dito. Please pray for the comfort. Kasi po itong pamilya ng Guillermo ngayon ay pumanaw po yung kanilang mahal na ina. Kaya isama po natin na magkaroon ng peace sa kanilang tahanan ngayon. Ayan. Kasama po natin isang magiting na pastor, si dating District Superintendent Flora Angeles Pajarillo. Meron din po siyang programa sa social media at sana po itangkilikin din natin ang kanyang pamamahayag tuwing umaga. Napakasipag po yan na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Magang-maga gumigising yan. Ayan. Praise the Lord. Ang ating kaibigan, si Pastor Ernesto Taholosa. Dati pong pastor yan. Salamat po sa inyong pagbisita at kasama ko kayong nananalangin sa gabing ito. Mayroong prayer request dito. Mabilis na kagalingan ng ating kapatid na pastor at kalakasan ni Laila Robera sa kanyang karamdaman. Kaya yan po. Sino pa?
ang pamilya ng Flordi Alves. Ayan, may mga prayer request natin. Kung meron pa kayong mga prayer request, mga minamahal mga kapatid, ilagay nyo lang po dyan sa, sa ating ibaba, sa video natin. Kasi pagka hindi po natin ipinost dito, hindi po natin malalaman. At ito pong lahat ng nandito, so far nanonood sa atin itong live ay 18 sa isang site, yung iba hindi ko alam kung ilan yung nanonood, pero dito sa site na nandito ako ngayon, merong 18 prayer warriors at sabay-sabay pong mananalangin ng mga prayer request niyo yan. Nakita niyo po ang puro magiting na Kristiyano ang bumisita sa atin, iba regular na prayer warriors natin. So, salamat po sa inyo. Isama nyo rin po sa panalangin ang Radio FM na bubuksan natin one of these days. Ito po ay 108. 108. Ayan. So, ito po ay Christian radio station na tayo po ang mamamahala nito at ililipat po natin sa Cabanatuan City. At ito po ay mapapakinggan ng buong Cabanatuan at gayon din po ng mga kanugnog na bayan. Kaya ito po ay gagamitin natin sa evangelism, sa misyon. Dati pong programa nila, politika, at sabi ko sa kanila, kung ako ang station manager, gusto ko ay para sa Panginoon lamang ang Radio FM 108. So, sana po ay samahan nyo ako. At yung mga pastor at mga laiko na gustong maging broadcaster, gustong maging reporter, sabihin nyo lang po sa akin, meron po tayong pag-aaral online. Hindi po kayo alis ng inyong mga tahanan. At kayo po ay magiging kaanib ng press club sa buong Pilipinas. Bibigyan namin kayo ng ID, at kayo po ay magiging reporter or broadcaster. Sapagkat doon po sa Radio FM natin, hindi po kayo pwedeng maupo. Pagka di nyo alam paano gamitin yung mga gadgets, o kaya hindi naman kayo marunong mag-broadcast. Pero sa dahilang ito ay sa misyon ng Panginoon, tuturuan naman namin kayo. At magkakaroon kayo ng sariling programa. Ayan. Bibigyan namin kayo ng sariling programa at ipapahayag natin ang salita ng Panginoon. At yung mga magaling umawit, edi umawit kayo. Para sa ganun maka-inspire kayo ng mga tao. At kung kayo mga politiko at mga servant ng ating community, okay din naman po. Pero wala lang politics. Pero pwede nyong ibalita ang magagandang ginawa nyo sa inyong pamayanan. Ayun, pwede yun. So, isama po natin sa panalangin ang ating pong vision na Radio FM. By the way, meron na ho tayo. Sinubukan na po natin. Tingnan po nyo sa inyong website. Tingnan po nyo. Ang URL ay ito. Ito po ang URL nito. zeno.fm/radiomap. Radiomap. Yan. So, tingnan po nyo. Yung pong mga broadcast natin ay nandun po. Kaya lang, ay hindi po ito video. Hindi video makita nyo, kundi audio. Radyo nga di ba? Wala naman tayo makita sa radyo unless nasa TV sila, di ba? So, ganun po. At sana po ipanalangin natin ang Radio FM na ito na para sa mga mananampalataya at para sa mga nangangailangan ng kalinga ng Radio FM 108. Yan. So, meron pa mga humahabol. Tingnan natin. Yes, si kapatid na Noemi Tababa, taga-Tarlac. Panalangin po natin ang kanyang kapatid na si Shirley Kakap na gumaling sa kanyang ubo. Ayan, tubig-tubig lang po. Tubig-tubig. Ayan. Salamat po, Pastor Pajarillo, sa inyong panalangin sa programang ito. At naway gumaling na po kayo para kayo naman ay aming pakinggan sa inyo pong programa. Ayan.
At kung makakapasok sana si Pastor Flora ngayon, atin siyang hihilingin na umawit o kaya naman ay manalangin. Baka hindi tayo pagbigyan pagka umawit, no? Yan. Ito po sana, no? Kung kayo po ay, andyan po sa ibaba. Kung kayo makakapasok, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na manalangin, ano? Yan po yung code or yung link upang sa ganun ay makasama namin kayo dito. Live po ito, mga kapatid, ano? Pamaya-maya, after this program, hindi na tayo live. You know that. So, yan po. Ano? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. At syempre pa, ay tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Ano? At paglapit natin sa Kanya, tayo po ay lalapit na nakapokus sa Kanya. Katulad ng pinag-aralan po natin, di ba? Let us pray po para sa ganon ay masaya at tayo po ay pakinggan ng Panginoon sapagkat magkakasama tayo. Gusto niya yung merong unity, di ba? So tayo po ay manalangin at yun, next time na lang daw si Pastor Parillo. Hirap nga siyang magsalita kaya so, okay lang po yun, Pastor. Ayan. Hindi namin kayo pipiliting umawit ngayon. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay sumandaling lumapit sa ating Panginoon. Aming Ama at aming Panginoon, sa pagkakataong ito, lumalapit po kami sa inyo sa diwa ng kapakumbabaan. Lord God, salamat sa lahat ng iyong biyaya sa amin. Salamat sa mga kasama naming mga prayer warriors sa gabing ito. At nandito sila na nananalangin kasama namin. At naniniwala kami, O Diyos, na pinakikinggan mo kami sapagkat ikaw nagwika na 2 o 3 nakakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kalagitnaan. Kami po'y marami, O Lord. At kaya kami naniniwala na ikaw ang siyang nakikinig sa aming pong mga panalangin. Lord God, marami po kaming mga kapatid nangangailangan ng iyong pagkalinga. Nabasa mo, O Lord, ang nasa slide. Sana po ay iyong pagpalain nito ang mga may kaarawan. Ikaw nawa, O Diyos, na magdagdag ng sa pangbuhay sa kanila. At gayon din po ang mga nalulumbay ngayon sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, sana bigyan mo sila ng kapayapaan. At yung pong mga may karamdaman, mga na-COVID, mga nasa ospital, sama sila naroon, O Lord, nawa ay ikaw ang magpagaling sa bawat sa kanila. Itaboy mo, O Diyos, ang espiritu ng COVID na ito. Alam po namin hindi ito galing sa iyo. At naniniwala kami, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, sila'y lalayo sa mga taong kanilang sinalanta sa mga sandaling ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nangangailangan ng tulong ngayon. Naniniwala kami, O Diyos, na kikilos ka at maghihimala ka. Di ba ganun, Lord, ang iyong ginawa sa iyong mga kababayan, 2,000 taon na nakakaraan. Pinagaling mo ang mga may karamdaman. Itinayo mo ang mga bangkay. Salamat, Panginoon, sa inspirasyon na yaon at naniniwala kami sa panahong ito na gagawin mo rin ito sa bawat sa amin na nagtitiwala sa iyo. Kaya nawa, O Diyos, pakinggan mo ang mga samot daing namin. Ngayon nga, O Diyos, marami kaming panalangin sa iyo. Ang mga kapatid namin sa pagkakataong ito, may mga prayer request. Hiniling po namin, O Diyos, na pakinggan mo sila. Sapagkat wala po kaming lalapitan, O Diyos, kundi ikaw lamang. Lord, aming nilalapit sa iyo ang mga kapatid na humihiling ng panalangin. Si Pastor Mirna, humihiling ng panalangin para sa mga na-COVID. Lord, pakinggan mo ang aming panalangin ito. At naniniwala kami, O Diyos, sa takdang panahon, nariyan ka, gagawa ng himala sa kanilang
mga buhay. Lord God, aming tinataas sa iyo si Engineer Pelemon Domingo. Ano man ang kanyang kalagayan ngayon, O Diyos, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanya. Ikaw ang magpala sa kanya, O Diyos. At itaboy mo ang spirito ng sakit sa kanyang buong katawan. Bigyan mo siya ng kalakasan, O Lord. At naniniwala kami na amin itong tatamuhin sapagkat naniniwala kami na ikaw'y dakilang manggagamot. Lord God, aming nilalapit sa iyo ang iba pa naming mga kapatid, ang pamilya ng Guillermo. Nalulungkot sila sapagkat yumao ang kanilang mahal na ina. Lord God, nawa ang shalom, ang kapayapaan, ang siyang sumakanila. At ikaw umaliw sa kanila, O Diyos, sapagkat kailangan nila ito sa mga panahon na ito. Dinadalangin po din namin ang kagalingan ni Pastor Pajarillo at gayon din si Laila Robera. Nawa, O Diyos, ikaw magpagaling sa kanila at ibalik mo ang dati nilang lakas upang sila'y makapaglingkod sa iyo. Dinadalangin din namin si Flordy Alves sa kanyang karamdaman ngayon. Ikaw magpala sa kanya at magbangon sa kanya, O God. Aming tinataas sa iyo si Shirley Kakap na nawa ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Nawa, Panginoon, na ikaw magpala sa aming mga mahal sa buhay, magpala sa aming mga kaibigan. Patuloy kang magpala, O Diyos, sa mga kasama naming prayer warriors. At nawa, Panginoon, ay patuloy ka sa kanilang buhay, patuloy mo silang kasangkapanin sa mga paglingkod tulad nito. Sapagkat alam po naming napakabisa kapag mayroong pagkakaisa ang mga mananampalatayang nananalangin sa iyo. O God, salamat po sa iyong pakikinig sa amin. At kung meron po kaming nakaligtaan, Lord God, pakinggan mo ang kanilang mga samo at daing. After few minutes, O God, mawawala na kami sa live program, ngunit ang aming video ay narito sa social media. At nawa, O Diyos, ang sino man na makikisama kahit sa replay, dalangin po namin, pakinggan mo ang kanilang mga prayer request sa iyo. Sapagkat naniniwala kami, bago dumating ang sandaling ito, pinakinggan mo na ang aming mga samo at daing sa iyo. Ito po ang aming kahilingan sa iyo, alang-alang kay Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.